Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Naranasan na po ba ninyong mahusgahan? Yes? Layong binabalikan yung isang funny experience ko sa parokya. Kasi nga kapag linggo, nung ako'y nasa katedral, 5 yung misa ko. So in between of my masses, hindi na ako umaakyat doon sa taas, sa kwarto namin, para magpalit. Kasi nga wala nang enough time. So tumatambay ako doon sa parish office. At in between ng misa, at pagkatapos ng misa, naupo ako doon, tinanggal ko yung aking alba. Tapos, nagpre-prepare na kami para sa binyag. Sabi ko, hindi na lang ako aakyat kasi mapapagod pa ako. So, wala. White shirt lang, tapos black pants. Tapos, syempre, parating na yung mga parents, ganyan. Isa sa mga magulang, nagmamadali kasi late na sila, mag-uumpisa na yung binyag. At ako yung naupo doon, sabi ng secretary, parish secretary, Father, pwede pong kayo muna dito kasi pupunta lang po ako sa comfort room. O sige, sabi ko. So ako naupo doon, naghihintay ako sa nagbibigay ng mga requirements, o ito po yung fill-outan ninyo, ganyan. Pero isang ina, sabi niya, Boy, halika nga dito. Pakibigay mo nga sa akin yung form na yan. Sabi ko, okay po. Bilisan mo! E di, binigay ko pa rin. Tapos, for a while, sabi ko, tumatawa na lang ako sa isip-isip ko. Sabi ko, ganito ba manghusga yung mga tao? Porkit naka-white shirt ka lang, ganyan. Sabihan ka na, boy. Pero ito, nung binyag na, lumabas ako, naka-alba, nakasutana. Hindi niya alam, ako palang magbibinyag doon sa anak niya. And throughout the whole sacrament, di siya makatingin-tingin eh. Di siya makatingin sa mata, ganyan. So, uncomfortable siya. Pagkatapos binyagan yung mga bata, hindi ko na sila nakita, hindi na sila nagpa-picture taking. Umalis na, siguro nahiya. My dear friends, ganun ba tayo minsan nanghusga agad-agad? Madaling manghusga, especially sa mga pagkakataon na mayroong pagkakamali. Pero naman yung mas masakit, kapag nanghusga ka ng kapwa na wala namang ginagawang mali, pero ginawan mo pa rin ng kamalian sa iyong kwento, sa iyong pananaw, sa iyong pagtingin. My dear friends, ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito. That before you judge other people, before you assume that na ganito dapat sila, ganyan dapat sila, makasalanan sila, may mga pagkukulang sila, mas matalino ako sa kanila, mas may pinag-aralan ko, mas may kaya ko. We have so many assumptions. Pero sinasabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, bago mo silang husgahan, dapat tingnan mo muna at tanongin mo yung sarili mo, ako ba walang pagkakasala? Ako ba walang kahinaan? Ako ba perpekto? Ako ba righteous? Because when we ask ourselves, meron ba akong kasalanan kagaya niya, that will at least, my dear friends, put us in a situation na magkakaroon tayo ng habag at awa sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, madaling manghusga at mangbato ng kapwa, lalong-lalo na kapag mayroong mali sila. Pero sabi ko na nga, mas masakit pa yung nanghusga ka kahit wala naman silang ginagawang mali. And that can really hurt other people. Alam niyo sa ating Ebanghelyo, hindi lang yung babae yung tinitest nila. It's not only the woman caught in adultery being tested by the Pharisees and the scribes. Ang unang gusto nilang husgahan si Jesus. And I would like to explain the context of our reading, especially gospel reading, para naman ma-appreciate natin kung gaano katalino at gaano kahabag si Kristo. So una, inilapit nila yung babaeng nakikiapid. At ang unang sinight nila ay yung sa Law of Moses. Sabi nila, sa batas, sa kautusan ni Moises, na kapag merong nakikiapid na babae, dapat pagbabatuhin hanggang mamatay.
So ang sinabi nila kay Jesus, so ano po ang masasabi ninyo? They were already expecting him to answer yes or no. Pero ito yung catch, kapag nagsabi si Jesus na yes, merong mangyayaring di maganda. Kapag nagsabi rin siya ng no, meron ding hindi mangyayaring maganda. Kaya nga, it was a trap. They were trying to trap Jesus na kung ano man yung sabi nila, they will use it against him. Paano nga ba? So, intindihin natin. Kapag sinabi ni Jesus na oo, and they were also under the Roman law, ibig sabihin, siya mismo yung nagpanis dito sa babaeng to. Sige, pagbabatuin na ninyo. So, anong implication nun? Anong effect nun? That he will be tested also, that act will be used against him, kasi nga, ang meron lang karapatan, because they are already under the Roman law, ay yung nasa gobyerno, ang magpataw ng ganong kaparusahan. So when he says yes, sige, pagbabatuin ninyo, he will be against the government. Kapag sinabi namang no ni Jesus, so hindi mo sinusunod yung law of Moses? See? Pero ang sagot ni Jesus, kakaiba, hindi yes or no. It was a response of pity and compassion to this woman caught in adultery. And they were not expecting the response of Jesus Christ. Kaya nga, nung sinabi niya, sige, kung sino yung walang kasalanan sa atin dito, sa inyo dito, of course, Jesus Christ is sinless. Sabi niya, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. At unti-unting nagsialisan yung mga tao. And it was also reality that the first ones who left the scene were the elders. Mga matatanda. And sometimes, this speaks with our experience, di po ba, na habang tumatanda tayo, dapat mas dumarami yung kaibigan natin, pero mas dumarami yung mga hinuhusgahan natin. Habang tumatanda tayo, dapat nagiging yung mga salita natin, words of wisdom dapat, pero hindi. Madalas, kapag tanda natin, nagiging matulis pa yung mga salita natin. Habang tumatanda tayo, instead na dumarami yung mga inaakay natin, mas dumarami naman yung lumalayo sa atin. Why? Because we have this kind of mentality sometimes that I am better than others. Ako ay mas mabuti, ako ay mas marunong, ako ay mas may estado sa buhay. Hindi eh. Pero sinasabi na Jesus sa atin ngayon, we do not have the right to judge one another because we are all sinners. And yet, we can do something. Sabi niya, meron tayong magagawa na instead na manghusga, dapat bigyan mo ng pagkakataon at puwang yung tao na yan para muling magbago. Alam niyo sa social media, I read a very touching and moving story. Yung nanay, pinakita niya, pinost niya yung grade ng anak niya, puro 9 of 7, 78, 79, ganyan. At first daw, nayayamot talaga siya because gusto niya talaga na maging matalino yung anak niya, mataas yung grado niya. Pero she did realize later on that more than the grades ng anak niya ay maraming katalinuhan yung anak, yung words of wisdom ng anak, yung puso ng anak, yun yung nakita niya, tumutulong, laging nariyan, nagko-comfort sa kanya kapag may problema. And she did later on realize, my dear friends, na instead of judging the son, ang sabi niya, mas sinuportahan ko pa and I encourage him na ipagpatuloy yung mga mabubuti niyang ginawa. And true enough, no? Nung naramdaman nung bata na hindi siya inuusgahan, nung naramdaman nung bata na meron pa rin pagmamahal sa kabila ng mga ganong klase ng mga grado, siya mismo yung nagpursige. It encouraged and inspired the son to give more effort. Ang sabi niya doon, hayaan mo mama, gagalingan ko pa ulit sa susunod na grado, na grading. Ganon kasi, no? When we are immediately judged, my dear friends, ang ending nun, magiging defensive lang tayo. At gagamitin natin yung nabanggit sa ating ebanghelyo. Sino ka ba para manghusga sa akin? But when we give other people the chance, although alam ko, mahirap talagang gawin, but when we pray and give that chance and forgive them, I tell you, that will move them and that will inspire them. Na hindi na kailangan ng maraming salita. Pero kapag ramdam nila na mahal sila,
na tinatrato pa rin sila na merong respeto, that will move the person to become a better person. Kaya nga, dito sa kahuli-uliang bahagi ng ating Ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus sa babae? Ikaw rin naman ay hindi ko parurusahan. Pero sabi niya, humayo ka at wag nang gawin ulit yung kasalanan na iyan. Hindi kita parurusahan. I will not punish you, but go and become a better person. My dear friends, ito yung aim natin. Although napakalakas ng temptasyon na manghusga, lalo na kapag nagkamali yung iba, and worse, sabi ko nga, nanghuhusga ka kahit wala namang ginagawa yung iba. Pero as we continue our Lenten journey, ipagdasal natin na sana magkaroon tayo ng mata, puso, tenga, kaluluwa, perspektibo kagaya ng Diyos, na kapag mayroong nagkamali sa harapan nila, hindi agad kukuha ng bato. Bagkus, magpapakita pa rin ng pagmamahal at ipapaalala na kahit yung makasalanan na yan, kaya pa rin magbago. Ito yung panalangin ko, sana walang lalapag na bato. Ang lalapag lang dapat ay yung mga puso nating kayang umunawa, kayang magbigay ulit ng habag at awa sa mga taong nagkakasala, nagkukulang, lalong-lalo na sa loob pa lang ng ating mga pamilya. When we give other people so many chances, I tell you that will make a very big difference. Pero kapag yan, hinusgahan mo na agad-agad, magiging sarado yung puso, magiging matigas, lalaban yan. Pero kapag pinakitaan pa rin ng pagmamahal, that will soften and hopefully and eventually, yan yung magiging daan para sa kanilang pagbabagong buhay. So let us encourage one another, my dear friends. Sabi nga, it pays no price, no? It's always free to become kind. Laging libre ang maging mabuti. So sana wag nating ipagdamot yan. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi tayo pinagdadamutan ng awa, ng habag, at ng paulit-ulit na pagpapatawad. And so, in this Lenten journey, sana mahanap natin yan, yung habag at awa, para maiparanas din natin sa mga taong lalong-lalo na ay nagkaroon ng kamalian, nakasakit sa atin. Because only there and then na makikita natin na tunay na mamamayani ang pagmamahal ng Diyos at ang puso ng Diyos sa atin mismo na tagasunod niya. So, kung babalikan ko yung experience ko sa katedral, sabi ko naman, masyado namang judgmental. Madalas ganun tayo. Base sa alam natin, nakikita natin, sa narinig natin, madalas doon tayo nagbabase ng judgment natin. Naway, ang basehan natin ng panghuhusga ay yung puso ng Diyos lamang. Amen. Magsitayo po.